Kung saan man kayo naroroon, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Ecclesiastiko pong muli. Sa mga subscribers at mga palagi nag-aabang ng bagong upload, maraming salamat sa inyo. Natawa ako dito sa isa sa supporter natin na si Honeybee. Sabi niya, Ma'am Easy, tagal mo mag-content, puti na mata ko. Naku, pasensya na, pero ganun pa man, maraming salamat at andyan pa rin kayo na laging nag-iintay. O kaya eto na ngayon ang iniintay ninyo. Sabi ni Libayan at ng ibang vloggers, sila ay pinapatahimik. Alamin natin, pinapatahimik nga ba sila? O may nalabag nga ba ang ilan sa mga vloggers kaya sila nakasuhan? Okay, sit back and relax. Sean Wayne, pasok! Doon sa ginawa ni Idol, it's a grave threat. Sinabi ni Sean Wayne, doon sa sinabi ni Idol, it's a grave threat. Anong basihan mo, Sean Wayne? Bakit mo nasabi yan? So under Article 282, the act threatened to be done is a crime to kill, to burn, or destroy a property, to box, or to inflict injury. Law student nga pala itong si Sean Wayne, kaya mahilig siyang magbasa ng batas. Kaya nagbasa siya ng batas dyan. Kaso ang tanong ko, hindi ba ang matalinong law student nag-a-analyze muna, then gagamitin ng batas after i-analyze ang isang sitwasyon? Kung pasok nga ba ito sa cyber libel or may paglabag nga ba sa batas ang statement ng isang tao? Ngayon, anong masasabi nyo doon sa binasa na batas ni Sean Wayne at doon sa statement ni Raffy Tulfo? Dito pasok si Idol. Tama ba yung sinabi ni Sean Wayne na pasok doon si Raffy Tulfo? Okay, pakinggan nga ulit natin yung sinabi niya. Doon sa ginawa ni Idol, it's a grave threat. OMG, Sean Wayne, narinig mo ba ang sinabi ni Libayan na walang nagsabi ng grave threat? Pakinggan mo to. Libayan, pasok! Hindi pa pala tayo tapos. Grave threats pa pala. Grave threats. Elements lang naman ang gusto kong ipakita sa inyo. Sean Wayne at mga kabatas, pakinggan yung mabuti ito, ha? Ito ang elements ng grave threats. GR number 248317. The offender threatened another person with the infliction upon their person, honor, or property, or upon that of the latter's family any wrong. Pero ito mga kabatas natin, no, if you will be filing a case for grave threats. If you are filing a case for grave threats. Kung papakinggan nyo yung live ni Sean Wayne last October 3, parang ang tinutumbok ng content niya ay magpa-file sila ng kaso laban kay Raffy Tulfo. Grave threats. Hindi grave threats. O paano ba yan, Sean Wayne? Hindi grave threat ang ginawa ni Raffy Tulfo. At kahit itong si Libayan, hindi siya makakapagsampa ng kasong grave threat. Dahil wala naman talagang grave threats na nangyari. Taliwas sa sinabi mo noong October 3, 2023. Ngayon, Sean Wayne, kung bibigyan ka ng pagkakataon, sasabihin mo ba ulit na ang ginawa ni Raffy Tulfo ay grave threat? Napag-isipan mo na ba yung mabuti bilang isang law student? Kaya kung makakasuhan ka ng cyber libel, hindi dahil sa pinapatahimik ka. Na tulad ng pinapakalat ni Atty. Libayan na kayo ay pinapatahimik. Kundi ang pag-akusa mo kay Raffy Tulfo at ang paninira mo sa kanya bilang isang senador. Ganun pa man, ang korte na ang magsasabi kung guilty nga ba kayo sa kasong cyber libel. Kaya galingan ninyo ang depensa ninyo. At eto, pakinggan mo, yung taong sinabi mong hindi mo iiwan, mukhang ipinagkanulo ka na niya. Okay? At walang nagsabi, mga kabatas natin, na itong si Raffy Tulfo ay nag-commit ng grave threats. Sean Wayne, narinig mo ba yon? Mukhang ipinagkanulo ka na rito ni Atty. Libayan, ah. Aray, nako! Ay, sakit naman ng ginawa mo. Pasensya na, hindi ko mapigilang kumanta. Pero to be honest, kung ako kay Sean Wayne, talagang masakit yon. At hindi lang yun ang sinabi niya, eto pa. Papunta natin si I Am Sean Wayne. 27.4K subscribers. Kawawang nilalang naman kayo. OMG.
Lahat kayo tinawag niya kawawang nilalang. Ganyan ba kayo kunting nanilibayan? Kayo na nagtatanggol sa kanya? Mga kawawang nilalang? Is the death wish just a bad joke? Ito, dyan kasi. Kinontent nyo kasi dyan, dyan kayo nadali. Ayan, mismong si Libayan na ang nagsabi. Diyan kayo nadali. Yung grave threats, mga kabatas natin, that is a legal terminology and that is the crime. O paano ba yan, Libayan? Sabi mo walang nagsabi, pero andyan malinaw na si Sean Wayne sinabi niya ang ginawa ni Raffy Tulfo is a grave threat. So pinapatahimik o may nalabag na batas? Kaya kahit anong depensa at palusot ninyo sa social media, haharap at haharap pa rin kayo sa korte at doon galingan ninyo ang mga depensa ninyo. Okay, pakinggan pa ulit natin yung mga ilang sinabi ni Sean Wayne noong October 3. So, personal po siya. So, more often than not, ang direct lang po na pwedeng mag-file dyan, walang iba kundi si Attorney Libayan. Pwede tayo maging witness. So ang iniisip talaga ni Sean Wayne na base dun sa statement ni Raffy Tulfo, pwedeng kasuhan ni Libayan si Raffy Tulfo ng grave threat. At pwede pa nga raw silang maging witness. Tanong Sean Wayne, anong iwi-witness mo kung wala namang grave threat? Diba? Pero kung ipipetition niya, depende. Paano natin siya i-treat? Mag-file ba tayo ng petition as tayo mga botante? At talagang nag-isip ka pa kung paano mo masusuportahan si Atty. Libayan? Siya ba ay kakasuhan ni, tawag dito? Dalawa kasi yan eh. Pwede siyang kasuhan as, sabihin na lang natin, isang private person. Pwede rin siyang kasuhan as isang public official. O base sa iyo, Sean Wayne, pwedeng kasuhan si Raffy Tulfo. Bakit si Libayan hindi siya nagkaso? So, pwedeng magkaroon ng patong-patong na kaso dito si Aiden. Wow, patong-patong, ba't hindi nyo ginawa? At bakit hindi nyo kinumbinsi si Atty. Libayan? Kung sa tingin mo, pwedeng magkaroon ng patong-patong na kaso si Raffy Tulfo. Tapos ngayon nabaliktad, dahil kayo pala ang lumabag sa batas, ngayon sasabihin nyo pinapatahimik kayo. At ngayon, dinaan kayo sa proseso, tapos galit pa rin kayo. Tutal abogado naman si Libayan, ikaw law student. So ibig sabihin, maalam kayo sa batas. Kaya galingan ninyo sa korte, hindi yung magaling lang kayo sa social media. 'Di ba? Again, depende sa anong strategy gagawin ni Attorney Libayan. Ano kayang strategy ngayon ni Atty. Libayan? Yung ilaglag ka kaya, Sean Wayne, kasi ayaw niyang ma-associate siya sa salitang grave threats? Kawawang nilalang. Ayaw niyan kay Atty. Libayan, hindi galing sa akin yan. There! Attorney Libayan in the house! Yan. Yung ang saya-saya mo dahil pumasok si Atty. Libayan sa live mo? Hay nako, gusto ko nang matulog pero grabe. Kung ako lang sana nakakapanood. Kaya ko naman lahat pero Tapos nagdrama lang doon sa live mo? alam mo, Attorney Libayan, hindi po kayo nag-iisa. Andito kami sa likod mo. Hindi ka namin pababayaan dito. At sana hindi rin kayo pabayaan ni Atty. Libayan. Kaso ipinagkanulukan na niya. Sinabi niya walang nagsabi ng grave threats. Hindi ka namin iiwan dito, Attorney Libayan. Ako personally, if you need witnesses, if you need petitioners, I will sign whatever pleading na gagawin mo. At sana lang, Sean Wayne, kung ano yung suportang binigay mo kay Atty. Libayan ng buong buo, sana ganun din ang gawin niya sa iyo. Suportahan ka rin niya ng buong buo hanggang sa dulo. 'Di ba? Ang dami-daming taong nakapalibot sa iyo. Hindi nga dahil sa'yo, sa tingin mo, itong mga nanonood sa'yo ngayon, wala rin, imagine mo yung binigay mong power sa lahat ng tao. Anong power, Sean Wayne? 'Di ba? The power of knowledge.
the power of knowing their rights? Power of knowledge? Sigurado ka ba dyan, Shanwayne? Age of sexual consent, ituturo niya sa mga listeners niya na 18. Tapos, diniscuss niya yung fruit of the poisonous tree doctrine. Mali-mali. At kung ano-ano pang maling tinuturo niya dyan sa Batas Natin channel. At yung mga sinasabi niyong rights, mga karapatan ninyo, lahat tayo may karapatan. Kahit na yan ay senador, may karapatan din yan. Alamin natin ang karapatan natin pero wag naman nating abusuhin ang karapatan na yon. To the extent na lumabag na kayo sa batas. Tapos ngayon, dinaan kayo sa proseso. Sasabihin nyo, pinapatahimik kayo. Tapos isang Raffy Tulfo lang ang magtatanggal sa'yo ng power na yon. Hindi namin nahayaan. Di ba, guys? Alam mo, Shanwayne, hindi kayo tinatanggalan ng karapatan at lalong hindi kayo pinapatahimik. Yang si Atty. Libayan, ang tagal-tagal na niyang kinikriticize si Raffy Tulfo. Hindi siya pinapansin. Ngayong dinaan siya sa proseso dahil mayroon siyang nilabag sa batas, ngayon sasabihin niya pinapatahimik. At sa kasamaang palad, pinarot niyo yung sinabi niya noong October 3. At hindi ba after mag-live ni Atty. Libayan, nag-live ka rin noong October 3 at doon ka nadali? Sabihin mo ba namang ang ginawa ni Raffy Tulfo is a grave threat? Anyway, magkakaalaman naman yan pagdating sa korte. O ngayon, dinaan ka sa proseso. Pinapatahimik? Hindi tayo nagdadrama dito, pero we're not allowing that. We're not going to allow that. Ikaw na rin ang nagsabi na si Atty. Libayan lang ang pwedeng magkaso. Pero ang tanong, merong bang pwedeng ikaso si Atty. Libayan kay Raffy Tulfo? Diyan sa sinabi mong ang ginawa ni Raffy Tulfo is a grave threat. Inilaglag ka na nga niya. Sinabi niya walang grave threat at ang dami niya ng palusot na hindi niya raw sinabi na death threat. Atty. Libayan, tinag ko na po ang Supreme Court. Si Atty. Persida Acosta, DICT, DOJ, excuse me. Yan, tinag ko na rin si Senator Amy Marcos. Tinag ko na rin ng Senate. No, pinapa-evaluate ko, pinapa-review ko yung statement dito ni Idol Raffy. So let's see how they're going to act on this. O diba, Shanwayne, ibinasura ng MTRCB yung reklamo ninyo. At alam nyo bang pumasok din ako sa live na yon ni Shanwayne? At ito ang sinabi ko. Sabi niya rito, hello, yes, he is a politician. Parang hindi nyo alam ang mga politician. Padago, yung gumawa. Walang politician ang magde-threat in public. You never know. Hindi siya typical na politician. Nung nag-comment ako dyan sa live ni Shanwayne, ang opinion ko kasi dyan, walang politician na magde-death threat tapos sasabihin in public. Wala kasi ako makitang death threat doon sa statement ni Raffy Tulfo. Kaya nung narinig ko si Atty. Libayan nung October 3 na nag-live siya, tapos nakita ko na nag-live tong si Shanwayne at nag-comment talaga ako kasi wala akong makitang death threat doon sa statement ni Raffy Tulfo. Kaya nakapag-comment din ako base sa opinion ko na itong si Atty. Libayan ay delusional na. Si Libayan delusional lang. Okay, well, we'll see. We'll see. Hindi naman ikaw ang magsasabi niyan. Mga courts ang magsasabi niyan. Kung sino sa kanila ang delusional. Si Atty. Libayan ba? O si Idol Raffy? Diba? O ikaw ang delusional ngayon? Kasi sabi ni Atty. Libayan, walang nagsabi ng grave threats. Ikaw lang naman ang nagsabi ng grave threats. Okay, sige, tingnan natin ang definition ng delusional. Delusional means believing things that are not true. From the word delusion, which means a delusion is a false idea. Okay, so yung synonyms niya, misconception, mistaken idea, misapprehension. Yung ipapakalat mo yung isang bagay na hindi naman totoo at wala kang concrete evidence, baka nagiging delusional ka na. Ito na lang, Ecclesiastico. Alam mo ba na yung pagkampi mo sa isang
baka makasuhan at ma-identify at mag-guilty, pwede kang madamay. Naisip mo ba, Sean Wayne, yan nung sinabi mo yan sa akin? Diyan sa pagkampi at pagsuporta mo kay Atty. Libayan? At sabihing ang ginawa ni Raffy Tulfo is a grave threat? Alam mo ba yon? Ikaw, alam mo ba yon? Malamang ngayon, alam mo na. Tapos ikaw magaganyan ka. Diba? Ang timestamp nito, 203. At kinuha mo pa talaga ang timestamp ng comment ko. Kami, nakuha rin namin ang timestamp ng sinabi mo. Baka yung pagkampi-kampi mo kay Idol, yung makasama pa sa'yo, ha? Baka sabihin mo, hindi ka namin pinayuhan. Salamat sa payo mo, Sean Wayne, pero sana ipinayo mo rin yan sa sarili mo. Dahil lahat ng sinabi mo at ipinayo mo, bumalik sa iyo. Boomerang, di ba? Ang bilis. Tatanungin ko ulit yung tanong ko ulit sa iyo kanina. Ngayong sinabi ni Atty. Libayan na walang nagsabi na ang ginawa ni Raffy Tulfo is a grave threat. Kaya mo pa rin bang mapanindigan na ang ginawa ni Raffy Tulfo is a grave threat? Pangalawang tanong, pinapatahimik ka nga ba o may nalabag ka sa batas? Anyway, hindi naman namin sinasabing guilty na kayo sa cyber libel case dahil iyan ay papatunayan pa sa korte. Anyway, hanggang dito na lang muna tayo. Hanggang sa muli, maraming salamat ulit sa pakikinig. Ingat! Bye!